Magandang gabi Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Unang araw po ngayon ang buwan ng Agosto, buwan ng wika. Araw po ngayon ng Sabado. Sa ating mga ulo ng mga balita, ilang bahagi ng Metro Manila muling binaha dahil sa biglang buhos ng ulan, bagyo patuloy na lumalapit ayon sa Pag-asa. Malacanang tiniyak na walang government resources na gagamitin daw sa kampanya ni Secretary Rojas habang trabaho naman ni Pangulong Noynoy Aquino sa gobyerno hindi raw makukompromiso kapag ikinampanya ang kalihim. Misa isinagawa pinangunahan ng pamilya Aquino nitong hapon para sa anibersaryo ng pagpanaw ng dating Pangulong Corazon Cory Aquino. Diyan naman sa Bicol Region, ilang bahagi ng Cagsawaruin sa Albay ikokordon dahil sa posibleng pagguho nito. Sa ating police report, Koreano at South African ninakawan ng magkahiwalay dyan sa Aklan. At sa ating mga dagdag na balita, 68 anyos na hunter patay ng mabaril ng kanyang kasamahan. Sa balita sa labas ng bansa, debris ng pinaniniwalaang mula sa nawawalang Malaysia Airlines plane dumating na sa France para sa pagsusuri. Sa balitang pampalakasan, samahang basketball ng Pilipinas hindi nangangamba kahit nag-iensayo na ang China at Iran para sa FIBA Championship. Manila West panalo kontra New Zealand sa nagpapatuloy na FIBA 3x3 World Tour. Sa ating showbiz balita, supermodel Naomi Campbell hinatulang makulong ng 6 na buwan dahil sa pananakit sa photographer. Taiwanese singer-actor na si Vanessa Wu natatakot daw mag-perform sa bansa dahil sa talento ng mga Pinoy. At live via satellite mula dito sa Bombo News Center, Makati. Mapapanood nyo rin po sa pamamagitan ng audio at visual sa official website ng Bombo Radio Philippines, ang www.bomboradio.com/video. Ako, ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito, at ngayon sa mga balita. Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Muling nakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw na ito ng Sabado dahil sa malakas na buhos ng ulan. Pero ayon sa pagtaya ng Pag-asa, hindi raw ito epekto ng paparating na sama ng panahon na inaasahang makakaapekto sa bansa sa araw pa ng Miyerkules at mararamdaman ito sa eastern section ng ating bansa. Paliwanag ng Weather Bureau, dulot lamang ito ng thunderstorm at isolated thunderstorm at hindi naman ng aktibong weather system. Kabilang sa mga binahang lugar ang mga sumusunod dyan sa EDSA P. Tuason Tunnel northbound at southbound, gayon din sa EDSA Top Rotonda southbound kung saan umabot pa ho hanggang gutter, at gayon din sa E. Rodriguez Araneta at magkabilang linya sa C5 Katipunan sa may flyover north and southbound, gayon din sa EDSA Santolan northbound, sa Quezon Avenue Biak na Bato westbound hanggang Tuhudo ang naitalang baha, sa EDSA Santolan northbound hanggang kalahati ho ng gulong, sa P. Tuason Tunnel southbound at northbound umabot hanggang gutter. Aurora Tunnel northbound at southbound umabot din po ng tunnel o ng gutter ang naitalang pagtaas ng tubig baha. Paliwanag pa ng MMDA, ang naturang naitalang baha ay hindi raw normal na nangyayari maliban na kung malakas talaga ang buhos ng ulan at hindi kayang i-accommodate ng mga drainage system ang naitatalang buhos ng ulan, kaya naman bumabaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa iba pa nating mga balita, ang Palasyo ng Malacanang ay tiniyak na walang government resources na gagamitin sa kampanya ni Secretary Mar Rojas. Habang trabaho daw ni Pangulong Noynoy Aquino sa gobyerno, hindi makukompromiso kahit ikampanya nito ang kalihim. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Raymond Dinasa. Ngayon pa lamang ay pinawi na ng Malacanang ang pangambang magamit ang pera ng gobyerno sa pangampanya ni Interior Secretary Mar Rojas na ngayon ay endorso na ng Pangulong Aquino bilang standard bearer ng administration party sa 2016 elections. Sinabi sa Bombo Radio ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Falte, makakaasa raw ang taong bayan na hindi gagalawin ng gobyerno o ng Malacanang ang pondo ng gobyerno para ikampanya si Rojas. Ayon pa kay Falte, makakaasa rin ang publiko na hindi makompromiso
ang trabaho ng Pangulo Aquino sa gobyerno kapag aktibo ng ikinampanya itong si Rojas. Iniig pa ni Valte na gawing basehan daw ang nangyari noong 2013 elections kung saan hindi nagamit daw ang pera ng gobyerno sa kampanya ng Team Pinoy at hindi rin naapektuhan ang trabaho ng Pangulo Aquino kahit ikinampanya ang kanilang senatorial slate noon. May delikadesa raw at maingat ang Pangulo Aquino para hindi makakusang nagsamantala sa pondo ng gobyerno para sa panalo lamang ng mga kandidato ng partido sa halalan. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo. Bombo! Bombo Raymond, maitanong ko lamang, itong si Pangulong Noynoy Aquino, alam naman natin na malapit dito kay Secretary Mar Rojas. Pero ano yung kanilang mga plano ngayon? Nag-uusap ba sila ng bukod matapos yung kanilang naging event dyan sa Club Pilipino? After that, meron bang pag-uusap ang Pangulo at si Secretary Rojas? So far, wala pa namang napabalita, Bombo, Dennis, at ayaw nilang tawagin na proclamation rally o proclamation event yung nangyari nung nakaraang Biyernes dahil ang tao nila ay gathering of friends. At next week ay meron ding ulit pag-itipon yung mga miyembro ng Liberal Party para naman yung mga governor, congressmen at mga mayors para magkaroon ng formal declaration of support kay Rojas. Malamang ay magkaroon pa ng serye ng pagpupulong ang Partido Liberal at tiyak natin na matalakay yung mga magiging pag-endorso at pagpangampanya ng Pangulo Aquino para sa kay Secretary Rojas, Bombo, Dennis. Bombo Raymond, yung sinasabing baka may shortlist na raw doon sa mga choices para sa Vice Presidential post. Kailan kaya ito maaaring maipasilip sa media o sa publiko, Bombo Raymond? Well, sa usapin niyan ay binigyan na ng Pangulo Aquino si Rojas ng free hand o kay kalayaan para pumili ng kanyang napupusuang katandem sa dating halalan. Well, so far naman, may mga, alam natin, mga naglutangan. Well, hindi pa naman discount itong si Senator Grace Poe na patuloy doon nililigawan pa rin at itong si Governor Vilma Santos at itong si Congresswoman Leni Robredo. At pero sa ating pinakahuling pag-usap sa mga malapit sa Pangulo Aquino ay lumalabas na parang itong si Senator Alan Cayetano daw yung parang medyo mas kung sa porsyento ay medyo siya yung medyo pinakapasok na gawing katandem ni Secretary Mar Rojas. Pero maaari pa naman magbago kung may mga mangyayari pang mga negosasyon, Bombo, Dennis. Okay, labas naman tayo sa politika, Bombo Raymond. Yun namang papalit kay Secretary Rojas si Feber na ito'y sinasabi nga na interview natin dito sa Bombo Radio Philippines si Congressman Jerry Treñas. Sinasabi niya by Monday ay posibleng maghain na ng resignation letter itong kalihim. So, sino naman ang mapag-iiwanan niya ng kanyang babakanting pwesto dyan sa DILG? Dalawang kongresista rin na miyembro ng Liberal Party yung sinasabi na maaari mag-take over sa DILG portfolio. Kabilang dyan si Congressman Sarmiento at Congressman Neil Tupas ng Iloilo. So yan yung mga lumulutang na mga pangalan. Bagamat as of press time ng huli kong makausap kaninang 5 p.m. si Undersecretary Abigail Valte ay sinasabi niya na wala pa silang konfirmasyon at hindi na lamang daw yung anunsyo ng Pangulo Aquino ito si Secretary Mar Rojas, Bombo, Dennis. Maraming salamat, Bombo Raymond. So abangan yung mga ibang mga developments dahil mga over the weekend ay meron mga pagpupulong at hanggang sa next week marami bang mga mangyari na mga movements at mga anunsyo mula sa Liberal Party at ganoon din naman kasama yung iba pang mga koalisyon ng administrasyon. Back to you, Bombo, Dennis. Mga kaibigan, tuloy pa rin tayo sa ating mga balita. Nakahanay na mga aktibidad ng Department of Education o DepEd para sa paggunita ng buwan ng wikang pambansa ngayong buwan na ito ng Agosto. Itinakda ang buwan ng wika mula sa dating linggo ng wika
noon bilang pagpupugay sa tinaguriang ama ng wikang Filipino na si dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Nabatid na sinimula ni Pangulong Sergio Osmeña ang aktibidad noong 1946 nang kanyang ideklara noong Marso 27 hanggang Abril 2 ng bawat taon bilang Linggo ng Wika. Ayon sa proklamasyon numero 35, ito ay bilang pagpupugay kay Francisco Baltasar, isa sa pinakaprominenteng manunulat na Filipino na siyang may akda ng Florante at Laura, gayon din ng Orosman at Safira. Inilipat naman ni Pangulong Ramon Magsaysay noong Marso 29 hanggang 4 ang petsa ng pagdiriwang ng Linggo ng Wika. Kalaunan ho sa pamamagitan ng proklamasyon na 186 ay muling inilipat ni Magsaysay ang petsa ng Linggo ng Wika at inilagay na Agosto 13 hanggang 19 bilang pag-alala sa araw ng kapanganakan ni Quezon. Ang dating Linggo ng Wika ay naging Buwan ng Wika at ayon nga sa atas ng proklamasyon 1041 na inilagdaan ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos noong Hulyo 1997, ngayong taon nga ay may tema ang wika na selebrasyon ng wikang pambansa na Filipino, wikang pambansang kaunlaran. Dito po mga kaibigan ay meron ding mga subtopics kung saan kabilang dito ang mga sumusunod: Filipino, wika ng kaunlarang pangkultura. Ang ikalawa, Filipino, wika ng kaunlarang pang-ekonomiya. Ang ikatlo naman ay wika ng kaunlarang panlipunan. Habang ang ikaapat ay wika ng kaunlarang panteknolohiya. Nangangahulugan na ito ay tumatalakay sa 4 na aspeto na mahalaga sa ating lipunan. Tuloy pa rin tayo sa iba nating mga balita mga kaibigan. Maluwag na tinanggap ng Malacanang ang mga naging obserbasyon at puna ni United Nationalist Special Rapporteur Cholo Cabiani kaugnay na rin ng pagtrato at mga hakbang ng gobyerno ng Pilipinas sa mga tinaguriang internally displaced persons o IDPs. Bagamat pinuri ng UN Special Rapporteur ang pagsisikap ng gobyerno, hindi pa ito lubos na kontento at dapat daw natiyakin ng Pilipinas na sustainable o nagpapatuloy ang mga pagsasaayos sa kalagayan ng mga IDPs na naiipit sa giyera at karahasan. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte, wala silang pagkontra sa obserbasyon ng UN, kasabay na rin ng pasasalamat sa pagkilala nito sa efforts ng ating pamahalaan. Ayon pa kay Balte, maliban sa pansamantalang pagtulong, may programa din ng gobyerno para maibalik sa lalawigan ng mga IDPs gaya ng pagpapauwi sa iba't ibang bahagi. Aminado naman si Balte na malaking obligasyon ito ng gobyerno at dapat seryosohin ang pagbibigay ng serbisyo sa mga IDPs para sa pagsisimulang muli ng kanilang pamayanan. Mamaya mga kaibigan, makiki-update tayo doon sa isinasagawang aktibidad dyan sa libingan ni dating Pangulong Corazon Cory Aquino dahil nga sa ginugunita ang kanyang pagpanaw ngayong araw na ito, unang araw ng buwan ng Agosto. Nakuhan muna natin ang ulat mula dyan sa Bicol Region sapagkat para po dun sa mga turista mga kaibigan, ilang bahagi ng Cagsawa Ruins dyan sa Albay ay ikukurdon daw pansamantala dahil sa pangamba na ito ay tuluyang gumuho. May report ang Bombo Radio Legazpi. Ikukurdon pansamantala ang ilang bahagi ng kilalang tourist attraction na Cagsawa Ruins sa Albay, partikular na ang Bell Tower. Ito'y matapos ang ginawang inspection sa lugar kung saan napag-alaman na namimiligrong gumuho ang nasabing ruins anumang oras. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Agapita Pacris ng Tourism Office sa Bayan ng Daraga, may ilang bahagi ng tower ang sadyang malambot na at posibleng magdala ng peligro sa mga turistang dumadayo rito. Anya, kailangan ikurdon ang lugar para alam ng mga bumibisita na bawal ang umakyat sa ruins, pero nilinaw nitong hindi bawal ang pagbisita sa lugar. Ayon kay Pacris, may ilan kasi na kahit sinasabihan ng bawal ay nagpupumilit pa rin na umakyat para lamang makakuha ng larawan. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng lokal na pamahalaan ang rekomendasyon ng National Council for the Culture and the Arts sa gagawing retrofitting o rehabilitation sa nasabing tourist attraction ng lalawigan. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Miles Benitez para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas sa Basta Radyo. Bombo! Kagaya ng inaasahan ng Philippine Postal Corporation o PhilPost, mabilis ang
benta ng pangalawang beses nilang paglulunsad ng commemorative stamp ni dating Presidente Corazon Juanco Aquino. Ang nasabing paglulunsad ng stamp ay isinabay nga sa pang-anim na taong araw ng pagpanaw ng dating presidente ng Pilipinas. Mayroong 400,000 na kopya ng PhilPos ng mga commemorative stamps na nakalagay ang iba't ibang painting ni Aquino at ito ay may 4 na uri ng disenyo. Mabibili ang bawat stamp sa halagang 30 pesos sa lahat ng post office sa buong bansa. Ngayong araw ay naging mabili ang naturang stamp maliban pa sa may mga nagpapareserba nito matapos maubusan sila ng stock sa ilang outlet ng Philippine Postal Corporation. Tuloy pa rin tayo sa ating mga balita mga kaibigan. Ipinagdiriwang na sa ilang lugar sa bansa ang National Breastfeeding Month sa pamamagitan ng pagtipon-tipon ng mga ina para sabay-sabay na magpasuso ng kanilang mga supling. Sa lugar lamang ng Mandaluyong City mga kaibigan ay umaabot ho sa 300 mga ina ang sabay-sabay na nag-breastfeed sa kanilang mga babies. Tinawag ng mga organizers ang programa na nasa 2 taon na bilang Hakab na 2015. Ayon sa mga eksperto, ang breastfeeding ay hindi lamang nagbibigay ng benepisyong pangkalusugan sa mga sanggol, kundi maging sa kanilang ina. Habang nakipagtipon ho sa nakakatipid din ang naturang gawain sa pagbili ng infant formula at naiibsan din ang panganib ng breast cancer para sa mga nanay. May batas din anya na nakatala dito sa Pilipinas na Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009 na nag-aatas sa lahat ng mga kumpanya at establishmento na maglagay ng panahon, oras at mga ina na makapag-breastfeed. Katunayan sa mga mall mga kaibigan ay mayroong lugar na maaaring mag-breastfeed ang isang nanay sa kanyang sanggol. Ang buong mundo ay pinagdiriwang din ang World Breastfeeding Week mula ngayong araw hanggang Agosto 7. Bombo Police Reports! Bombo Police Reports! Mga kaibigan, dakuhan natin ang mga ulat ukol sa iba't ibang mula dyan sa iba't ibang mga himpilan ng Bombo Radio Philippines sa mga lalawigan. Dakuhan muna natin ang bahagi ng Kalibo sapagkat Koreano at South African ninakawan na naman. Magkahiwalay hong insidente na itala sa Aklan. May report ang Bombo Radio Kalibo. Isang turistang babaeng South Korean ang hinold up ng isang tricycle driver habang nagbabakasyon sa isa ng Boracay. Base sa blotter report ng Boracay Tourist Assistance Center BITAC, nakasakay umano sa tricycle ang dayuhan pauwi sa kanyang tinutuluyang resort dakong 2:00 kaninang madaling araw. Subalit dinala ito ng driver sa madilim na bahagi ng Mount Luho at nagdeklara ng hold up at agad kinuha ang kanyang mga gadgets at pera. Basta lamang umanong iniwan ng suspect ang biktima sa lugar at maswarting nakahingi ng tulong at nakapag-report sa pulisya. Nagpapatuloy ang follow-up investigation ng BITAC sa insidente para sa agarang pagkakahuli sa suspect. Sa kabilang dako, ransak naman ang kwarto ng boarding house isang 32 anyos sa Korean national at nilimas ang mga mahalagang gamit at pera nito. Ang biktima ay kinalalang si San Jong-yoon, assistant manager ng isang taxi company sa bayan ng Kalibo at pansamantalang naninirahan sa Pastrana Street, Kalibo, Aklan. Ayon sa biktima, nagising na lamang siya na wala na ang kanyang laptop, cellphone, itim na backpack na may lamang mahigit sa 37,000 pesos sa koleksyon ng kumpanya at personal na pera, credit card, cash card at Korean community card. Ang kaso ay patuloy na iniimbestigahan ng Theft and Robbery Section ng Kalibo PNP Station. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Merani na lang na espasyo nag-uulat para sa Pamasa Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Ito naman mga kaibigan, 68 anyos na hunter patay ng mabaril ng mismong kasamahan. Yan at iba pang mga balita mula sa Bombo Radio Baguio. Nagpapatuloy ang masusing investigasyon sa umano'y aksidenteng pagkabaril patay ng isang hunter sa kapwa hunter sa isang liblib na lugar sa boundary ng lalawigan ng Benguet at lalawigan ng Pangasinan kagabi. Kinilala ang namatay na si Anthony Omowing Tuncalo sa 68 anyos, residente ng Sitio Lumboy, Alibeng, Pangasinan, habang nakilala ang nakabaril na suspect na si Marshall Garcia Sapol, 24 anyos at residente ng Ansagan, Tuba, Benguet. Base sa investigasyon
ng Tuba Municipal Police Station sa pamumuno ni OIC Chief Police Chief Inspector Jim Hilario. Nangangaso umano ang mga ito ng mga ibon nang mangyari ang naturang insidente. Voluntaryo namang sumuko ang suspect sa isang kagawad, dala ang kanyang homemade na shotgun na ginamit nito. Napag-alaman na una nang nagresponde ang kapulisan ng Sison Municipal Police Station sa naturang lugar. Yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radyo Baguio. Para sa Bombo Network News, Bombo Jennifer Balaswit. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Abangan mamaya mga kaibigan sapagkat sa ating international news ay debris ng pinaniniwalaang mula sa nawawalang Malaysia Airlines plane dumating na ho sa France para sa mga isasagawang pagsusuri. Habang dito naman sa Pilipinas, ilang kaanak ng pamilya Aquino dumating na sa libingan ni dating Pangulong Corazon Aquino. Yan at iba pang mga balita sa pagpapatuloy ng Bombo Network News. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Disaster and Emergency Preparedness. Maging handa sa anumang trahedya o kapahamakan sa hinang lindol. Kung nasa labas habang lumilindol, magtungo sa isang ligtas na lugar na malayo sa mga bintana, mga gusali at sa mga nakabiting kawad ng kuryente. Lumayo sa mga puno, mga poste at iba pang istrukturang maaaring bumagsak. Kung ikaw ay nasa loob ng isang sasakyan, iparada ito sa isang ligtas na lugar malayo sa mga tulay, mga overpass at mga gusali. Hintayin tumigil ang pagyanig bago lumabas ng inyong sasakyan. Kung nasa tabing dagat o dalampasigan, magpunta sa mataas na lugar para makaiwas sa posibleng tsunami. Tandaan, sa ganitong panahon, kahandaan at kaalaman, susi sa kaligtasan. Bombo Disaster and Emergency Preparedness mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo Bombo! At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Bombo Balitang OFW. Balitang OFW. Nagpaalala ngayon ang Commission on Filipinos Overseas sa mga Pinoy na may immigration visas na dapat sila magpa-reserve at magpa-register online bago dumalo sa Pre-Departure Orientation Seminar o PDOS at ang peer counseling program. Ang nasabing sistema ay mahigpit na iniimplementa dahil na rin sa mga pangangailangan upang wag na umanong madelay ang biyahe ng ating mga kababayan. Yan ay sisimulan ho sa darating na Agosto 17. Tanging ang mga kliyente na magpapareserba ng kanilang reservation slot at may online registration na may kasamang barcode reference number ang siyang tatanggapin sa PDOS o gayon din sa PCP. Ang PDOS ay 2 oras na seminar na isasagawa ng CFO o Filipino Overseas Group at para na rin sa mga Pinoy na magtutungo sa ibang bansa upang malaman nila ang mga batas ng bansang kanilang pupuntahan. Sa patuloy pa rin nating mga balita mga kaibigan, walang nilabag na anumang batas ng halalan ang pag-endorso ni Pangulong Noynoy Aquino kay Department of Interior and Local Government Secretary Mar Rojas bilang pambato ng Liberal Party sa 2016 presidential elections. Ito ang reaksyon ng Liberal at ilang sektor sa pahay na rin ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal sa umano'y premature na pagproklama kay Rojas. Ipinaalala ng LP na noong 2010 nagsimula ng ihayag ni Vice President Jejomar Binay na siya ay presidential standard bearer ng United Nationalist Alliance sa 2016 elections pero tahimik ang mga kritiko. Nilinaw naman ng Liberal Party na ang anointment ni Pangulong Aquino kay Rojas sa Club Pilipino ay hindi bunga ng isang political meeting o convention para magnomina ng mga kandidato kundi isang pagtitipon lamang ng magkakalyado at magkakaibigan. Katunayan tinawag itong gathering of friends ng Pangulong Noynoy Aquino gayon din ng mga miyembro ng Liberal Party. Bombo International News. Bombo International News. International News.
Sa ating ulat sa labas ng bansa mga kaibigan, ang debris daw ng pinaniniwalaang bahagi ng Malaysian Airlines plane ay nakarating na sa France upang suriin. Dito mga kaibigan ay tampok ang state-of-the-art na mga pasilidad na gagamitin upang matukoy kung ito nga ay bahagi ng naturang nawawalang eroplano. At kaugnay niyan ay may mga titingnan pang bahagi upang ito ay magtugma sa naturang nawawalang eroplano. Sinasabi naman mga kaibigan na ito ay inaasahan na gugugol pa ng ibang panahon o ilang panahon upang malaman kung ito nga ang nawawalang bahagi ng naturang eroplano. Gayunman, sa kasalukuyan ay wala pa rin konkretong detalye at masasabi ang mga otoridad kung ito talaga ay mula sa naturang eroplano. Maging ang mga eksperto mula sa ibang mga bansa ay nagtataka rin dahil wala pa silang anumang bahagi ng eroplano o maging ng mga taong sakay nito na nakikita sa ilang bahagi ng karagatan kahit nagtulong-tulong ng iba't ibang mga bansa upang sisirin ang pinakamalalalim na bahagi ng dagat dito sa mundo. Bombo Sports News. Bombo Sports News. Ang Samahang Basketball ng Pilipinas hindi nangangamba kahit daw nag-ensayo na ang China at Iran para sa FIBA Championship. Manila West panalo kontra New Zealand sa nagpapatuloy na FIBA 3x3 World Tour. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Jovino Galang. Nagpakitang gilas agad ang kupo ng Manila West matapos na talunin nila ang Auckland sa score na 21-18 sa opening game ng FIBA 3x3 World Tour Manila Masters na ginanap sa isang mall sa lungsod ng Maynila. Pinangunahan ni Global Port Terence Romeo ang Manila West kasama sina KG Canalita ng Meralco at Aldrich Ramos ng NLEX. Bagamat nanalo ang grupo nila Romeo, ay hindi pa rin ito kontento dahil marami pa rin dapat na baguhin para mapaangat ang kanilang laro. Naging susi si Romeo sa panalo ng Manila West nang iwan ang New Zealand Auckland sa score na 16-8 sa loob ng 3 minutong laro. Haharapin naman mamayang gabi ng Manila West ang Manila South na binubuo ng mga nanalo sa tatluhan U18 National Championship na ginanap sa Cebu. Samantala, hindi nangangamba ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP kahit na nagkaroon ng practice game ang China at Iran bilang paghahanda sa FIBA Asia Men's Basketball Championship na gaganapin sa buwan ng Setyembre sa China. Ayon kay SBP Director for International Affairs Butch Antonio, na hindi maapektuhan ang Gilas Pilipinas kahit na nagsasanay na ang China at Iran sa ginanap na friendly games sa 2015 International Basketball Challenge sa Suzhou na kung saan tinalo ng China ang Iran sa score na 68-64. Dagdag pa ni Antonio na maitinakda silang schedule at ito ay sa araw ng Lunes, August 3 upang buong ipakilala ang Gilas Squad. Nagkasundo na rin ang SBP sa PBA sa pagsalan ng mga manlalaro na maglalaro sa Gilas at tiyak na magiging kapanapanabik ang nasabing listahan. Kinumpirma rin ni Gilas coach Tab Baldwin na hindi natuloy ang pagdating ngayong gabi ni naturalized player Andre Blatch at sa halip ay bukas ng gabi na isa si Blatch sa nasa listahan ng Gilas na maglalaro sa China sa susunod na buwan. Yan ang ating ulat. Bomboy Jovino Galang nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pa nating balitang pampalakasan, maaaring sa buwan na ng Pebrero kaya naman ng Marso sa susunod na taon ang muling pagbabalik ng ring ni Pinoy ring icon at People's Champ Manny Pacman Pacquiao. Ito ang naging pahiwating ng advisor ni Pacman na si Michael Kons. Ayon kay Kons, mabilis umano ang nagiging recovery nitong si Manny sa kanyang injury sa kanang balikat. Nagpapadala rin daw ng video sa Amerika at nakikita na ni Top Rank CEO Bob Arum na tuloy-tuloy naman ang ginagawang rehabilitation sa balikat ni Pacman. Nilinaw naman ni Kons na walang mangyayaring laban ang fighting congressman sa katapusan ng taong 2015. Una nang sinabi ni Arum ang posibilidad na magkaroon ng tune-up fight ang Pinoy ring icon sa buwan ng Disyembre bago ang big fight nito sa susunod na taon. Kabilang naman sa lumulutang na pangalan na maaaring makaharap ng 8th Division World Champion ay sina Amir Khan at American Rising Star at kampiyon na si Terence Crawford. Bombo Showbiz Balita. Bombo Showbiz Balita.
supermodel na si Naomi Campbell hinatulang makulong ng 6 na buwan dahil daw sa pananakit sa photographer at Taiwanese singer-actor na si Vanessa Wu. Natatakot na mag-perform dito sa Pilipinas dahil sa talento ng mga Pinoy. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Lizelle Galan. Todo papuri ang Taiwanese-American pop star na si Vanessa Wu sa mga Filipino kasabay ng pagbalik nito sa bansa bilang endorser ng isang clothing brand. Ayon kay Wu na bahagi ng Taiwanese boy band na F4, ang Pilipinas ay nag-uumapaw sa talento. Katunayan, takot na tumungo ng bansa at mag-perform si Wu dahil napaka-talented ng mga Filipino. Ang singer-actor ay nagsilbing judge sa reality talent search na Asia's Got Talent kung saan nanalo ang Filipino shadow play group na El Gama Pinombra. Ito'y bukod pa sa maraming finalist na galing sa Pilipinas at katunayan ang pinaka-paborito niya ay ang all-Pinoy dance group na Junior New System dahil nakaka-relate raw siya sa mga ito. Pangalawang pagkakataon ito na nasa Pilipinas si Vanessa Wu at bumalik daw sa kanya ang alaala ng una niyang pagpunta sa bansa noong 2004. Ayon kay Wu, nakikita niyang mas magandang oportunidad ang makukuha ng mga Pinoy dahil sa talento ng mga ito. Sa kabilang dako na patunayang guilty ang supermodel na si Naomi Campbell sa pananakit sa isang photographer sa Italy. Hinatulan ng 6 na buwang pagkakakulong si Campbell ng korte sa Sicily. Ang 45-year-old model ay inakusahan ng photographer na si Gaetano Di Giovanni na hinampas siya ng bag sanhi upang matamaan ang kanyang mata nang kunan niya ng larawan si Campbell at ang noon ay kasintahan nitong si Vladimir Doronin, isang Russian billionaire, noong August 2009. Ayon sa abogado ni Campbell na si Guido Carlo Aliva, kanilang iaapila ang desisyon ng korte. Bagamat una nang nagkaroon ng settlement at binawi ng paparazzo ang kaso, ipinag-utos pa rin ng prosecutor na ituloy ang reklamo laban kay Campbell. Hindi ito ang unang beses na lumabag sa batas ang supermodel. Noong 2007 ay pinarusahan ng 5 araw na community service si Campbell dahil binato nito ng cellphone ang kanyang kasambahay. Bombo Lizelle Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update. Ipapaubaya na ng Malacanang sa Kongreso ang pagtalakay sa pagpasa ng panukalang ibaba ang personal income tax rates. Magugunitang nanawagan ng mga manggagawa kay Pangulong Noynoy Aquino na isulong ang nasabing panukala na pinakamagandang regalo daw bago ito bumaba sa kanyang pwesto. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte na patuloy namang sumasailalim sa deliberasyon ng Kongreso ang nasabing panukalang batas. Ayon kay Balte, idudulog nila ito sa Pangulong Aquino at ikukonsidera ang hirit ng mga manggagawa, pero wala namang katiyakan ng Malacanang na sesertipikahan ito bilang urgent bill ng Pangulong Noynoy Aquino. Sa ating palitan ng piso at dolyar mga kaibigan, katulad pa rin kahapon sapagkat ngayon ay araw ng Sabado, wala hong trading sa Philippine Stock Exchange at gayon din sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay wala hong pasok. Ang ating katumbas ng isang dolyar o isang US dollar ay nasa 45 pesos and 61 centavos. Ang Singaporean dollar ay pumapalo ng 33 pesos and 17 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 5 pesos and 88 centavos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na po ang naging kalipunan ng ating mga balita para sa pang-Sabadong edisyon ng Bombo Network News ngayong gabi. Balikan ko muna ang ating mga headlines. Ilang bahagi ng Metro Manila muling binaha dahil sa biglaang buhos ng ulan. Bagong bagyo ay patuloy hong lumalapit sa karagatang sakop ng Pilipinas ayon sa Pag-asa. Palasyo ng Malacanang tiniyak na walang government resources na gagamitin sa kampanya ni Secretary Mar Rojas. Habang trabaho naman ni Pangulong Aquino sa gobyerno, hindi raw makukompromiso kapag ikinampanya si Rojas. Isa sa gawa ng pamilya Aquino nitong hapon para sa anibersaryo ng pagpanaw ng dating Pangulong Corazon Aquino. At sa bahagi ng Bicol Region mga kaibigan, ilang parte daw ng Cagsawaruin sa Albay ikokordon muna upang tiyakin ang kaligtasan ng mga turista dahil sa posibleng pagguho nito. Sa ating police report, Koreano at South Africa ninakawan sa magkahiwalay na insidente sa Aklan.
At sa bahagi naman ng Baguio City, 68 anyos na hunter patay ng mabaril ng kanyang kasamahan. Sa international news, debris ng pinaniniwalaang mula sa nawawalang Malaysia Airlines plane dumating na sa France para sa pagsusuri. Sa balitang pampalakasan, Samahang Basketball ng Pilipinas hindi raw nangangamba kahit nag-iensayo ng China at Iran para sa FIBA Championship. Manila West panalo naman kontra New Zealand sa nagpapatuloy na FIBA 3x3 World Tour. Sa ating showbiz balita, supermodel Naomi Campbell hinatulang makulong ng 6 na buwan dahil sa pananakit sa isang photographer. Taiwanese singer-actor na si Vanessa Wu natatakot namang mag-perform sa bansa dahil sa talento ng mga Pinoy. At upang mapagsilbihan pa sa ibang platform ang aming mga tagapakinig sa iba't ibang dako ng mundo, ang Bombo Network News Morning Edition alas 7 ng umaga, Bombo Network News Noontime Edition alas 12 ng tanghali, at Bombo Network News Evening Edition alas 6 po ng gabi ay mapapanood rin po at merong visual sa pamamagitan ng ating live video streaming ang www.bomboradio.com/video. Makikita rin ang live na mga pag-uulat ng ating mga anchors at reporters ng Bombo Radio Philippines sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Gayon din ang mga exclusive videos. Para sa ating mga social media listeners, maaari po kayong tumutok sa aming Twitter account at Bombo Radio News o i-like ang aming Facebook account sa facebook.com/Bombo Radio Philippines. At live nationwide via satellite mula dito sa Bombo News Center, Makati. Ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!